Nasubukan mo na ba mag 1, 2, 3? O yung sumakay ng bus o jeep nang walang pamasahe? How about yung naglakad ka ng kilo-kilometro dahil wala kang pera? Yan ang ginawa ng isang backpacker. Pero siya, lumangoy sa karagatan papuntang Samar dahil walang pamasahe. Ito din ang ginawa ng dalawang ulilang magkapatid na halos kalahati ng Luzon ang nilakad para mahanap ang lola. At yung isang ama naman ay naglakad mula Bulacan hanggang Bicol para maabutan ng may sakit na anak. Ihanda mo ang puso mo. Dahil ito ang kwento ng mga taong naglakbay ng daang-daang kilometro dahil kapos sa pera. Sinagip ng mga otoridad ang isang turista na lumalangoy sa karagatan patungong Maripipi Island sa Biliran nitong Huwebes. Narinig mo na ba ang kwento ng lalaking dahil walang pamasahe ay lumangoy ito sa dagat papuntang Marapipi Island sa Biliran? Guess what kung saan siya galing? Sa Ormoc City. Ang layo nito, 118 kilometers. Grabe, to give you a perspective, parang Maynila to Batangas na ang layo. Bakit daw niya ginawa ito? Ayon sa kanya, gusto niyang magbakasyon pero dahil wala siyang pera at nung pagdating niya sa bayan ng Kawayan, sinabi sa kanya sa bangka, "Sir, kulang ang pamasahe mo papuntang Higatangan." Imbis na sumuko, huminga siya ng malalim at sinabi sa sariling, "Kaya kong ilangoy yan." At yun na nga ang ginawa niya. Gamit-gamit ang maliit na salbabida, nilakbay niya ang karagatan, makapagbakasyon lamang. Mga mangingisdang nagbibilad ng lambat ang nakakita sa kanya. At nang nasa kalagitnaan na siya ng paglalakbay, saka siya sinagip ng mga rescuer. Binigyan siya ng medical at financial assistance, saka hinatid pabalik sa Ormoc City. Grabe no? Ang mga kayang gawin ng mga tao para sa bakasyon, literal na hahamakin ang lahat. Nako, ito namang story na to, dudurugin ang puso mo. Isang ama na si Joven Opeña na taga Bulacan ang naglakad pa uwi sa Bicol dahil may sakit ang anak niya. Under ECQ noon. Wala pang transport. Paglalakad lang talaga ang choice niya. Naipost niya pa ang mensahe sa kanyang anak. Sabi niya, "Anak, antayin mo si Papa kahit abutin pa ng 1 linggo." At ito nga ang ginawa niya. Naglakad siya ng kilo-kilometro. Kahit kitang-kita na sa katawan niya ang pagod, tuloy pa rin ang paglalakad niya. Hanggang isang araw, may nag-alok ng tulong. Isang rider na si Kim Christopher Bernardo. Ang sabi ni Kim, "Lalaban tayo, ihahatid kita." At yun nga ang kanyang ginawa. Inihatid niya si Joven sa Bicol. Pero pagdating nila sa hospital, home quarantine protocol ang sumalubong sa kanila. Hindi makapasok si Joven kahit magsuot pa siya ng PPE noon. At ilang araw lang pagkatapos ng mahigpit na laban, tumigil na ang tibok ng puso ng kanyang pinakamamahal na anak. Hindi naabutan ni Joven ang kanyang anak na buhay. Ang sabi ni Joven sa isang post, "Sana mapatawad mo si Papa kung may pagkukulang man ako. Patawad kung sa malayo ako nagtrabaho. Sana pala dito na lang si Papa." Nandito na tayo! Nasa Katbalogan na tayo! Sa wakas! Yes! Throwback tayo nung 1990s. Si Edgar na 17 years old at ang kapatid niyang si Dagul na 10 taong gulang pa lamang ay wala ng nanay at nakulong na din ang kanilang tatay. Pero sabi ng panganay na si Edgar, "Kailangan nating hanapin si Lola. Nasa Samar siya. Wala silang pamasahe." Kaya ang desisyon nila, lakarin ang Novaliches hanggang Samar. To give you a perspective, that's 550 kilometers. At naglakad sila in 21 days. Natulog sila sa waiting shed. Humingi sila ng tinapay sa gas station at nagtulak ng kariton para lang may masakyan si Dagol kapag napapagod. Nang marating nila ang bahay ng lola nila, walang salitaan, yakapan lang. Tapos sabay sabi ni Lola, "Dito na kayo. Di na kayo maglalakad ulit ng ganito kalayo." This heartbreaking story was featured in Maalaala Mo Kaya. At kung napanood mo to, sigurado ako na iyak ka din. Grabe no, totoong may mga daang singhaba ng pasensya at singlalim ng pagmamahal. Ikaw, gaano kalayo ang kaya mong lakarin para sa mga minamahal mo? Kung gusto mo pa na mag-ito pang klaseng content, i-follow mo na ako dito sa Facebook at mag-subscribe ka na sa aking bagong YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood.